Matapos ang mahabang araw sa trabaho, hinagod ni Hera ang sentido niya bago pumuntong hininga. Sa wakas, uwian na rin. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang bag. Habang papalabas siya ng opisina, napansin niyang may kakaibang sigla sa mga kasamahan niya. Kumikindat ang ilan, ang iba naman pigil ang ngiti. Ba't parang ang saya niyong lahat? Payday na ba? Tanong niya, bahagyang nakataas ang kilay. Wala lang. Bawal ba maging happy? Wika ni Dane, sabay tili at bahagyang tulak sa kanya palabas ng pinto. Napakunot ang noo ni Hera, ngunit hindi niya napinansin pa. Pagkalabas niya ng building, malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Pero hindi yon ang nakapagpakilig sa kanya, kundi ang lalaking nakatayo sa harapan niya, si Christoph. Nakangiti ito, nakaputing polo, at may hawak na isang bouquet ng pulang rosas. Sa likod nito, naroon ang ilang kaibigan nila. Nakangiti at halatang may nilulutong sorpresa. Anong ginagawa mo dito? Maaga kaya ito nag-out? Tanong ni Hera. Nakatingin kay Christoph na tila ba ito lang ang tao sa mundo. Ngumiti ang binata at saka inangat ang isang kamay. Sa eksaktong sandaling yun, biglang nagbago ang ilaw ng malaki at digital na billboard sa harapan ng kumpanya. Will you marry me? Basa ni Hera. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya agad na proseso ang nangyayari. Huminga siya ng malalim at tinignan ng paligid. Bumalik ang tingin niya kay Christoph na ngayon nakaluhod na sa harapan niya. May hawak itong maliit na kahon na nakabukas. Hera. Malambing na sabi ni Christoph, titig na titig sa kanya. I can't think of a better surprise. Kaya ito na lang. Han, will you marry me? Napalunok si Hera, hindi makapaniwala sa nangyayari. Naririnig niya ang hiyawan ng mga kasamahan niya sa loob ng building. Ang excitement sa paligid. Pero ang tanging mahalaga sa kanya ay ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa matinding saya. Of course! Yes, Christoph! 1,000 times yes! Sa sandaling yon, isinuot ni Christoph ang singsing sa daliri ni Hera at agad siyang niyakap ng mahigpit. Ang palakpakan at sigawan ng mga tao sa paligid, parang musika sa kanilang dalawa. I love you, Han. Wika ni Christoph at sinakop ang labi niya na isang matamis na halik. I love you more. Bulong ni Hera. Sa isang eleganteng rooftop restaurant na may tanawin ng kumikislap na ilaw ng lungsod, nagtipon ang malalapit na pamilya at kaibigan ni Hera at Christoph. Ang hapagkainan, puno ng masasarap na putahe, at ang paligid, dinagdagan ng romantikong dekorasyon, mga kandila, puting rosas, at malambot na fairy lights. Sa wakas, you're officially engaged. Cheers! Masayang sigaw ni Alan, matalik na kaibigan ni Christoph, habang tinataas ang baso ng champagne. Para sa bagong engaged na couple! Saad naman ng mga babaeng kaibigan ng dalawa. Ngumiti si Hera habang mahigpit na hinawakan ni Christoph ang kanyang kamay. Parang panaginip ang lahat para sa kanya. Ang lalaking mahal niya, ang suporta ng kanilang mga kaibigan, at ang pangakong habang buhay na pagmamahal. Ngunit sa di kalayuan, isang babae ang nakamasid, si Bianca. Suot ang isang eleganteng itim na dress. Lumapit ito sa mesa na parang reyna sa isang laro ng chess. Nang makalapit, nagpatiano dito nagsalita. Napakabilis naman ang lahat. Hindi ko pa rin maisip na may balak pala kayo magpakasal. Why not?
We've been together for 3 years. Wala naman dahilan para hindi ako pakasalan ni Christoph. Sagot naman ni Hera. I'm sure. Pero lang ang habol mo sa pamilya Fuentes. Usal naman ni Bianca. Mapaklang natawa si Hera. How low of you? Baka nakakalimutan mo kung sino ako? Han, huwag mo nang patulan. We're celebrating. Bianca, please. Wala ka maganda sasabihin. The door is for you to leave. Iminwestran ni Christoph ang exit door. Umangat ang sulok ng labi ni Bianca. Fine, fine. I was just giving my 2 cents. I don't need it though. Irap na Hera sa babae. Matapos ang party, nagtungo ang dalawa sa isang marangyang hotel suite na binook ni Christoph para sa kanila. Sa loob ng silid, ang liwanag mula sa mga kandila, ang tanging nagbibigay ilaw sa silid, ang malamig na simoy ng hangin mula sa nakabukas na bintana, ay tila kontrapunto sa init ng dalawang katawan na magkahinang sa kama. Nakapatong si Hera sa dibdib ni Christoph. Ang kanyang daliri ay marahang gumuguhit ng maliliit na bilog sa balat ng lalaki. Kapwa silang walang saplot. Nakabalot lamang sa kanila ang puting kumot habang ninanamnamang init ng isa't isa. Huminga ng malalim si Christoph. Hinaplos ang likod ni Hera. Hindi ko alam na pwede pa ako maging ganito kasaya. Napangiti si Hera at inangat ang mukha niya upang tignan ito sa mata. Ako rin. Hinagka ni Christoph ang noo niya, pababa sa kanyang ilong, at nagtapos sa malambing na halik sa labi. At gusto ko mapanatag na ako. Dapat ako lang makakasama mo habang buhay. Umupo ito sa kama. Hinila si Hera sa kandungan nito, at marahang hinawakan ang kamay niya. Kaya gusto kong pag-usapan natin ang kasal natin. Nagtaas ng kilay si Hera. Hindi ba't ka-engage lang natin? Dapat natin pag-isipan to ng mabuti. Umiling si Christoph at mas sinigpitan ang hawak sa kanya. Hera, ano pa bang hihintay natin? Ayoko nang patagalin. Gusto ko tang pakasalan sa lalong madaling panahon. And of course, I want kids. Natahimik si Hera. Alam niyang seryoso si Christoph. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, sa determinasyon ng boses nito. Gaano kabilis? Tanong niya, may bahagyang kaba at amusement sa tono. 3 linggo. 1 buwan pinakamatagal. Diretso ang sagot ni Christoph. Nanlaki ang mga mata ni Hera. What? Christoph, that's too soon. Bakit? Ayaw mo ba? Pabulong nitong tanong, may bahagyang lungkot sa tinig. Napailing si Hera at marahang hinaplos ang mukha ng kasintahan. Hindi sa ganon. Pero gusto ko lang na maihanda natin to na maayos. Ayokong magmukhang minamadali yung kasal natin. Hinawakan ni Christoph ang kamay niya at hinalikan yun. Hindi natin kailangan maghintay pa na matagal. Mahal na mahal kita, Hera. At gusto kong siguruhin na ikaw talaga ang magiging asawa ko. Na wala nang kahit sino pang pwedeng sumira sa atin. Napabuntong hininga si Hera, bagong ngumiti. Ikaw talaga? Fine. 3 weeks after this. Pero kung magiging magulo, ikaw bahala sa lahat ng adjustments, ha? Tumawa si Christoph at niyakap siya ng mahigpit. Deal. Ako nang bahala sa lahat. Basta pakakasalan mo ko. Of course, hon. Sino ba naman ako para tumanggi? Muli siyang hinalikan ng lalaki. Mas malalim at mas mapusok. Na tila ba pinapangako niya dito na walang makakagambalas sa kanilang pagmamahalan. Sandaling umiwas si Hera. What about your dad? Hindi ba yun magtatakas sa mga desisyon natin? Alam mo namang mas atat pa yun sa akin, di ba? Sagot naman ni Christoph at muling sinakop ang kanyang labi. Nga pala, have you thought about throwing a party? Bridal shower? 'Cause I'm thinking about it. Anito
habang patuloy na hinahag ka ng kanyang leeg at balikat. Ayoko. Mas gusto ko mag-focus na lang sa mga bagay na kailangan para sa kasal. Ikaw na lang kaya? Nagkibit balikat si Christoph. Alright, pero saka na kapag maayos na ang lahat bago ang kasal. Ilang araw ang lumipas matapos ng engagement party, naging abala sina Hera at Christoph sa paghahanda para sa kanilang kasal. Sa isang eleganteng event hall, nakaupo sila kasama ang kanilang wedding planner, florist at stylist, habang tinutukoy ang mga detalye ng kanilang espesyal na araw. Gusto ko ng white roses mixed with soft blush peonies. Ani Hera, habang tinuturo ang floral arrangement sa catalog. Anything you want, hon? Sagot ni Christoph. Nakangiti habang hinahaplos ang kamay ni Hera. Basta siguruhin natin magiging perfect ang lahat. Pumasok si Bianca sa silid. May hawak na isang wine glass at agad na lumapit sa kanila. Wow, everything looks so grand. Anito na may bahagyang sarkasmong tono. 3 weeks na ang preparation pero parang pinaghandaan niya ng 1 taon Napangiti si Hera at hindi natinag. Of course, hindi kailangan matagal ang preparation para maging maganda ang kasal. True? Sagot ni Bianca sabay tingin kay Christoph. But are you sure, Christoph? No hesitations? Tumigas ang panga ni Christoph at tumingin ng diretso sa babae. Never been sure in my life. Bahagyang tumawa si Bianca at uminom ng wine. Well then, cheers to the upcoming wedding. But first, sigurado akong excited ka sa bachelor's party mo. Nagtaas ng kilay si Hera. Bachelor's party? Nagkatinginan si Christoph at Alan bago ito natawa. Yeah, sinabi ko kay Alan na huwag na maghanda pero wala siyang choice. Sabat ni Alan. Magkakaroon ka ng bachelor's party 2 days before the wedding. Classic tradition yan, dude. Napailing na lang si Hera pero ngumiti. Huwag kayong gagawa ng kalokohan, ha? Hinawakan ni Christoph ang kamay niya at hinalikan yon. Promise, hon. Wala ko ibang gustong makita kundi ikaw. Tinukso pa sila ni Alan. Ang sweet pero, sorry bro, dahil sa gabing yon, bawal muna si Hera sa paligid. Natawa si Hera. Fine, enjoy but behave. 2 gabi bago ang kasal, sa isang private VIP lounge, sa isang high-end club, nagsimula ang bachelor's party ni Christoph. May mga inumin, musika, konting kasiyahan, kasama ang malalapit na kaibigan ni Christoph. Hindi ito mahilig sa wild parties, kaya nag-request ito ng simple celebration lang. Walang babaeng inupahan, para sa private dances, at siguradong walang mga kalokohan. Ngunit hindi yun ang plano ni Bianca. Habang nagkakasiyahan, isang babae ang pumasok, isang misteryosang dilag na may suot na pulang silk dress. Mahaba ang buhok at may mapanuksong ngiti. Lumapit ang babae kay Christoph at hinaplos ang balikat nito. Congratulations, groom-to-be. Nagulat si Christoph at agad tumingin kay Alan. Sino to? Nagkibit balikat si Alan. Hindi ko alam, dude. Sumandal ang babae kay Christoph. Masyadong malapit at bumulong. Enjoy the night while you can. Baka hindi ka na makalabas sa kasal mo. Nanigas ang katawan ni Christoph. Agad itong umatras at umiwas sa babae. This is not part of the plan. Sino may pakala nito? Tanong ng binata subalit walang sumagot. Get out! Bulyaw ni Christoph sa babae. Dahil sa frustration, mabilis niyang dinampot ang baso ng rum at diretsyong nilagok yun. Saka lamang nito napagtanto ang kakaibang init na bumalatay sa kanyang lalamunan. Hindi na nito alam ang sumunod na nangyari dahil bumagsak na ito sa sofa. Nang sumunod na araw, bumisita si Hera sa mansyon ng mga Fuentes. Dala-dala ang ilang paper bags na may lamang pagkain. Nagka-hangover si Christoph matapos ang bachelor's party na naganap kagabi. At dahil welcome siya sa mansyon, dumiretso na siya sa kwarto ng lalaki.
Wala sa hinuha niya kung ano madatatnan sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya nagtaka siya. Bubuksan niya sana yon nang mapuna ang babaeng damit na nakakalat sa sahig. Dahan-dahan siyang sumilip at halos kapusin siya ng hininga sa nakita. Halos walang lumabas na boses sa kanyang bibig. Nagtaas baba ang kanyang dibdib. Magkahalong galit at sakit ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yon. Mabilis siyang umalis sa lugar na yon nang walang salita. Pinaharurot niya ang sasakyan. Doon niya ibinunto ng galit. "Wisit ka, Christoph!" Ani niya. Naisipan niya ibangga ang kotse. Subalit may batang biglang tumakbo sa harapan niya. Diniinan niya ang preno at halos mapasubsob sa manibela. Mapaklang natawa si Hera sa kabila ng mga luha. "How funny is this?" Humugot siya ng malalim na hininga. Pagkatapos ay muling umiyak. Sa araw din na yon, ibinuhos niya lahat ng sakit na nararamdaman. Pasado 3:00 ng madaling araw, umuwi siya sa kondo na lasing. Bitbit pa niya ang nangangalahating bote ng rum. Pinagbabato niya kung saan-saan ang sandals at bag. Pasuray-suray siyang naglalakad papasok ng unit. At nang mapuna ang picture nila ni Christoph na nakapatong sa isang table, umismid siya. Dinampot niya ang picture frame. "Ang galing mo din, no? Sabi mo ako lang. Yun pala, dalawa kami. Kaya mo ba gustong madaliin ang kasal? Sorry ka na lang. Walang kasal na magaganap. O baka naman, yung babae mo yung pakakasalan mo. Pwede magsama kayo." Muli niyang tinungga ang laman ng bote at basta na lamang binagsak ang sarili sa sofa. Wala na talaga lalaking loyal ngayon. That piece of shit! Pinahid niya ang luhang sumungaw sa kanyang mga mata. Basta na lamang niya binato ang frame at nabasag ang salamin niyon. God, this is beyond repair. I'm beyond repair. Umiiyak na sigaw niya bago panawan ng malay tao. Sa araw ng kasal, hindi sumipot si Hera. Nagkulong lamang siya sa kanyang kondo. Parehong nakapatay ang kanyang landline at cellphone. Panay pa rin ang pag-inom niya ng alak. Pakasalan mo yung Bianca mo. Parang kuto. Para siyang kuto. Sarap tirisin. Nanggigigil niyang saad. Kulang na lang murahin niya ito. Sa kabilang banda, frustrated na si Christopher sa anak. Habang si Christoph nalilito. Ilang araw na nitong tinatawagan si Hera. Subalit hindi nila makontak ang babae. Sinubukan na ring puntahan sa mga magulang ni Hera. Ngunit ni anino nito wala silang nakita. Why the hell would she run away? Tanong ni Christopher. I don't know. Ano hindi mo alam? Lasing kang umuwi galing sa party. I'm sure you did something crazy. Nasabi sa akin ni Alan na may babae raw sa party? Akala ko ba nagbago ka na? Ano sa tingin mo itong ginagawa mo, Christopher Jr.? Sinusulit mo maging binata dahil alam mo matatali ka na habang buhay. Come on, Christoph. You're being unreasonable, irresponsible. Noon mo sana yung ginawa nung hindi pa naging kayo ni Hera. Hindi naman nakasagot si Christoph. Ayusin mo to, Christoph. I'm warning you. Dinuro pa ng matanda ang anak. This can't be fixed, I guess. Maybe she has cold feet. Mabilis na lumingon si Christopher sa anak. Malamang, minadali mo eh. Nang sumunod na araw, imbis na ayusin ang problema, umalis din ng walang paalam si Christoph. Nalaman na lang yun na matanda sa opisina. Eksaktong pumasok si Hera para sana makausap ito ng personal ukol sa resignation niya. 3 katok sa pinto bago siya pumasok. At nadatnan niya si Christopher na nakaupo at sinasapo ang dibdib. Hirap itong huminga. Lilian, tumawag ka ng ambulansya! Sigaw niya sa intercom. Halos mataranta na siya sa mga sandaling yon, pero pinilit niyang maging kalmado. Huminga ka na malalim, Tito. Paparating na ang ambulansya. Inabot niya ang nanginginig na kamay ng matanda. Pagkatapos hinawakan ang balikat nito. Maya-maya dumating na ang paramedics.
Makalipas ang ilang araw, na pamamahinga na matanda sa ospital, balik trabaho na naman to. At hindi rin pinagbigyan ang resignation niya. Sa mga araw ding yon, palagi nitong tinatanong kung ba't hindi siya sumipot sa araw ng kasal. Napayuko siya habang inaalala ang totoong dahilan, pero wala siyang sinabi kahit isang salita. Nabigla lang ho ako sa bilis ng pangyayari. Pasensya na po sa gulo. Yun ang palagi niyang dahilan. May katotohanan din naman ang sagot niya. At sa kagustuhan maging busy, pinagpatuloy niyang pagtatrabaho sa kumpanya ng mga Fuentes. Pero, hindi na tulad ng dati. Kung dati pinupuri at kinaiingitan siya ng ilang empleyado, ngayon puro chismis at pandidiri ang natatanggap niya. Ang lakas din ng apog na magtrabaho pa dito after maging runaway bride. Buti sana kung hindi si Sir Christoph. Nako, pati pa yan nagre-resign. Baka naman may ibang plano. Mga social climber nga naman. Kulang pa yata ang kayamanan nila. Gusto pang makuha ang kayamanan ng mga Fuentes. Halos lahat ng empleyado, iwas kay Hera. Wala na siyang kaibigan. Maging si Dane na dati ka-close niya sa department. Hinayaan niya lang ang mga ito. Tinitiis kahit na hindi na maganda ang mental health niya. Kung bakit pa kasi ayaw pa akong bitawan ng matandang Fuentes na yan? Inis niyang reklamo, napahilamos sa kanyang mukha gamit ang palad. Pasado 8:00 na siya na umuwi sa kondo. Hindi pa man nakasakay sa kotse, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Noong una, iniisip niya na baka stress lang at pagod sa trabaho. Kaya palagi niyang ipinagsasawalang bahala yon. Pero sa paglipas ng ilang linggo, may napapansin siyang pagbabago sa kanyang katawan. Oh my God! Bulalas niya matapos maduwal. This is not happening. Bulyaw niya sa harap ng salamin. May hinuha siya kung ano yon. Agad siyang bumili ng pregnancy test at sa kasamaang palad, nag-positive ang result nun. Ano ba, Christoph? Nag-move on na yung tao tas ganito? Hindi niya mapigilan na mapaiyak. Sabog na sabog ang kanyang emosyon. Oh my God, hindi to pwede. Mabilis niyang pinunasan ng luhang sumungaw sa kanyang mga mata. This is not what I wanted. Hindi ako handa para sa ganitong bagay. Paano ko to haharapin? Palakad-lakad siya sa loob ng banyo. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag yon mula kay Christopher. Nagtagal siya. Nang ilang minuto, na tinitigan ng cellphone niya. Bago, pinindot ang answer button nito. Yes, Tito. May kailangan po ba kayo? Hindi niya mapigilan ang mga tal. Yeah. I was asking for the files. Sandali. Umiiyak ka ba, Iha? Po? Hindi po. Sinisipon lang po. Pagsisinungaling niya. Okay. Nabalitaan ko hindi ka raw pumasok ngayon. I was worried kaya tumawag ako. Hindi nga pala nakapagpaalam ang babae ngayong araw. Umugot siya ng malalim na buntong hininga. Pasensya na po, Tito. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Hindi na rin ho ako nakapag-file ng sick leave. Yes, I understand. Magpahinga ka muna. Balitaan mo na lang ako kapag babalik ka na sa trabaho. Saglit na napaisip si Hera. Sa kanyang kalagayan ngayon, mukhang hindi na siya magtatagal sa trabaho. Kailangan niyang itago mula sa mga Fuentes ang pagbubuntis niya. Dahil baka maging kontrobersyal na naman at panibagong problema ang hatid niyon kay Christopher. Nang sumunod na araw, nilakasan niya ang loob na pumasok sa trabaho. Bitbit ang kanyang resignation letter at magbabakas sakaling pagbibigyan na siya ni Christopher sa nais. Ingat na ingat niyang binuksan ang malaking pinto ng chairman's office. Nabungaran niya ang abala si Christopher sa mga papeles. Tito. Nagangat ito ng tingin at ngumiti. Yes, Iha. What is it? Nasa mukha nito ang masayang ngiti. Good to see you back. Tipid ng ngiti ang iginanti niya. Salamat po. Pero may iba po akong pakay kaya ako nagpunta dito. Gusto ko po kasing personal na iabot yung resignation ko. Again. Tumango siya.
I've decided, babalik na po ako sa poder ng mga magulang ko and I want to leave your office for good sana. Tungkol pa rin ba ito sa kasal? Is it Christoph? Sunod-sunod na tanong ni Christopher. Sandali siyang natahimik. Hindi sinagot ang tanong nito. I know, it's been hard. Naputol ang pagsasalita nito nang maramdaman niya ang biglang pagduduwal. Walang pasabi siyang tumakbo sa banyo ng opisina. Are you alright? May sakit ka pa rin ba, Hera? I have pills here. Napamulagat ng mata si Hera. Agad siyang nagpunas ng bibig at lumabas. Hindi na po kailangan, may gamot naman ho ako. Tumango ito at binalik sa drawer ang tableta. Alright. I think you really need a rest. Tatanggapin ko na lang resignation mo. Sa kanito pinirmahan ng papel. If you need anything, don't hesitate to call me. Nakangiting inabot ito sa kanya ang sobre. Subalit may nabasa siyang kakaiba sa ngiting yun. Pero hindi niya maintindihan. Maraming salamat po, Tito. Tsaka pasensya na sa abala na gawa ko sa inyo. Lalo na sa pamilya. Yumuko siya bilang tanda ng pagrespeto at paghingi ng tawad. Don't worry about it. Just focus on yourself. Doon ay ngumiti si Hera. Napagdesisyonan niyang umuwi na lang sa kanilang mansyon matapos niyang magpa-check up sa OBGYN. Positive at 3 weeks na siyang buntis. Mabilis na naging pagbukas ng malalaking tarangkahan sa mansyon ng mga Salazar nang dumating ang isang itim na sasakyan. Halos hindi pa man ito ganap na humihinto, bumukas na ang pinto. At bumaba si Hera. Suot ang isang simpleng damit at bakas ang pagod sa kanyang muka. Nagulat ang ilang kasambahay at isa sa kanila mabilis na tumakbo papasok sa mansyon upang ipaalam sa mag-asawang Salazar ang pagdating ng kanilang anak. Nang makarating si Hera sa grand entrance, bumukas ang malalaking pintuan at bumungad sa kanya ang kanyang ina na si Beatriz Salazar. Elegante sa suot nitong asul na bestida, ngunit hindi maitago ang pagkabigla sa pag-uwi ng anak. Hera. Napatingin ito sa anak mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo dito? At di mo man lang kami sinabihang uuwi ka. Bago pa makasagot si Hera, mula sa itaas na hagdan, bumaba ang kanyang ama, si Roberto Salazar. Ang ekspresyon nito, hindi kagaya ng kanyang asawa. Hindi ito nagulat kundi halatang disappointed. So, bumalik ka rin. Malamig ang boses nito habang bumababa ng hagdan. Ang mga matay hindi umaalis sa anak. At ano idadahilan mo ngayon, Hera? Alam na ni Hera kung saan patungo ang usapan. Matagal niya nang inihanda ang sarili para dito. Huminga siya ng malalim bago hinarap ang ama. Kailangan ko pong bumalik. Dahil wala ka na matutunguhan. After mo maging runaway bride? Puno ng sarkasmo ang tinig nito. O dahil na-realize mo hindi ka na babalikan ni Christoph? Napatingin si Hera sa kanyang ina. Nahalatang hindi alam kung paano siya ipagtatanggol. Dad, hindi ganun kadali ang sitwasyon ko. Hindi ganun kadali? Alam mo ba kung gaano kalaking iskandalo yung ginawa mo? Hindi lang pamilya natin ang nadamay, pati ang negosyo. Napakuyom ng kamao si Hera. Ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Alam ko na malaking epekto ang nagawa nito sa negosyo natin. Pero hindi ko kayang ipilit ang isang bagay na hindi na tama. Hindi tama? Lumapit si Roberto sa anak. Ang boses nito ay bumaba ngunit mas naging matigas. Hindi tama ang pagtalikod mo sa kasal na maingat naming inihanda. Hindi tama ang pagsira mo sa deal na magpapalakas sa ating negosyo. Naguguluhan kami sa lahat ng ito. Biglaan kayo nagdesisyong magpakasal and now biglaan din ang pagtalikod niyo sa isa't isa. I can't really understand, anak. Ani Beatriz na may frustration sa tinig. Sinuportahan namin kayo because we thought sigurado na kayo ni Christoph. Napayuko si Hera. Alam niyang para sa kanyang mga magulang, hindi lang ito simpleng kasal. Ito'y isang kasunduan. Isang negosyong pinagkasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Mom, Dad, hindi pera o negosyo ang dahilan kung ba't ako bumalik.
Bumalik ako dahil may mas mahalagang bagay kaysa dito. At ano yun? Tinitigan siya ng matanda, inaasahang may sapat siyang paliwanag. Muli siyang huminga ng malalim, bago bumalik ang kanyang determinadong tinig. Hinawakan ni Hera ang kanyang sariling tiyan. Hinimas to ng marahan bago tumingin sa kanyang mga magulang. I'm pregnant. Sa sandaling yon, parang huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice habang si Roberto naman napakurapat na pailing. Tila hindi agad makapaniwala sa nangyari. Ano? Halos sabay na reaksyon ng kanyang mga magulang. Lumapit si Beatrice sa kanya. Hawak ang kanyang mga kamay. Totoo ba to, Hera? Ilang buwan na? Muli siyang napalanok bago sumagot. 3 weeks na, Mom. Di ko agad sinabi dahil hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa inyo. Dahan-dahang bumitaw si Beatrice. Bakas sa kanyang mukha ang halo-halong emosyon. Pag-aalala, saya at kaba. Ngunit si Roberto hindi pa rin nagsasalita. Maya-maya, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang ama bago ito muling nagsalita. At sino ang ama? Hera. Napatingin si Hera sa kanyang ama. Bago siya naglakas loob na sumagot. Si Christoph. Tahimik. Walang nagsalita. Si Roberto ang unang bumasag ng katahimikan. Isang mapait na tawa ang kanyang pinakawalan bago muling hinarap ang anak. So, iniwan mo ang kasal. Sinira mo ang negosyong kasunduan natin. At ngayon sinasabi mo nagdadala ka ng anak na lalaking iniwan mo? Dad, hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa deal nyo. Anak ko to, apo nyo. Madiin at may bahid ng emosyon ng boses ni Hera. At paano mo siya bubuhayin? Papalitan mo ba ng pagmamahal ang lahat ng nawala dahil sa desisyon mo? Kahit kailan hindi ako nagsisi sa ginawa kong desisyon. Sagot ni Hera. Ngayon tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Kung iniisip niyo lang ang negosyo, ako hindi. Ang iniisip ko yung anak ko, ang magiging buhay namin. Tila na blanco si Roberto. Kita sa mukha nito ang galit. Alam ba to ni Christoph? He doesn't need to know. Hindi na muling nagsalita si Roberto. Tumalikod dito at umakyat sa hagdan. Hindi man lang lumingon. Si Beatrice ang natira sa harapan ni Hera. Pilit na pinapakalma ang anak sa pamamagitan ng mahigpit na yakap. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ako para sa'yo. Mahina nitong bulong habang hinahaplos ang kanyang buhok. Bibitawan ka man ng ama mo ngayon. Alam kong darating ang araw na matatanggap niya rin to. At sa yakap ng kanyang ina, sa kabila ng sakit na iniwan ng kanyang ama, alam ni Hera na may bagay siyang hindi pagsisisihan. Ang ipaglaban ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Inakala niyang tuluyan na siyang makakalimutan ni Christopher subalit nagkakamali siya. Makalipas ang 2 linggo mula nang mag-resign siya, dumalaw ito sa kanilang bahay. May dala-dala itong basket ng prutas. Nagabala pa kayo, Tito? Tipid itong umiti. You need it. Salamat po. Ano po bang kailangan nyo? At personal pa kayo nagpunta dito? Kung si Daddy nasa ibang lugar po siya ngayon, out of town po. I know. But, ikaw talagang sinadya ko dito. I just came to see you personally. O siya, hindi na ako magtatagal. Don't forget to eat those fruits. Makahulugan siyang tinignan nito at kumiti. Sinabi na ba ni Daddy sa inyo yung kalagayan ko? Tanong niya. I just know, by seeing you wearing a maternity dress. I just want to confirm it, and yes. Sinabi na sa akin ng Daddy mo kanina. Via call. Bilib din siya sa matalinong matandang ito. Ibig sabihin, noon niyo pa napapansin? The moment you resign. The fact that I witnessed you vomiting. I know it all, Iha. Dumaan din kami ng asawa ko dyan once. Napatango na lang siya. Ngunit may kung anong takot at pangambang umahon sa kanyang dibdib. Alam ba ito ni Christoph? Umiling siya. Kayo ho ba nabanggit niya sa kanya? Kiming umiti si Christopher. I have no right to interfere, Hera. Kung ano man ang gulong meron kayo ng anak ko, nasa inyo na yon.
It's just that you two really can't keep a secret from me. I knew he did something crazy. Hindi ka naman magdedesisyon ng ganito kabigat kung wala, hindi ba? Hindi nakasagot si Hera. Tumango ito. Expect my presence from time to time. Don't ask. Apo ko ang dinadala mo. Napilitang tumango si Hera. Lumakad na ito palabas ng bahay. Subalit wala sa matanda ang atensyon niya. Hindi niya namalayan ang pag-alis ng kotse nito dahil ang tanging iniisip niya ay si Christoph. Nakaupo siya sa isang wooden bench sa hardin ng kanilang mansyon. Marahang hinihimas ang kanyang lumalaking tiyan habang nakatingin sa malalayong ulap. Mahinang ihip ng hangin ang dumadampi sa kanyang muka. Pero hindi nito kayang pawiin ng lungkot na matagal nang bumabalot sa kanyang puso. Makalipas ang ilang buwan, wala na rin siyang balita kay Christoph. Sa kabila ng lahat, may isang tao na palaging dumadalaw sa kanya, si Don Christopher Sr. Mula nang malaman na matanda ang kanyang pagdadalang tao, mas naging malapit ito sa kanya. Kahit mahina na ang katawan nito, hindi nito alintana ang pagpunta sa kanilang mansyon para lamang kumustahin siya. At ngayong araw, narito na naman ito. Mukhang malaki na ang apo ko. Bati ng matanda habang papalapit sa kanya. Nakasandal sa tungkod nito. Napangiti si Hera at tumayo upang salubungin ang matanda. Gusto niyo po ba umupo, Don Christopher? Mas gusto kong tumayo. Mas maganda ang view ng hardin kapag nakatayo. Napatawa siya ng bahagya bago bumalik sa kanyang upuan. Mukhang malakas ka ngayon ah. Dahil sa iyo at sa apo ko. Hera, malapit ka ng mga anak. Naisipan mo na ba magiging apelyido ng anak mo? Napayuko si Hera. Alam niyang darating ang usapang ito. Pero hindi niya akalaing ngayon na yun mangyayari. Fuentes pa rin siya, Don Christopher. Hindi ko ipagkakait sa anak ko ang pangalan ng ama niya. Tumango ang matanda. Mabuti. Pero may isa pang paraan para maging lehitimong bahagi ng pamilya namin ang batang yan. Napakunot ang noo ni Hera. Ano pong ibig niyong sabihin? Pakakasalan kita, Hera. Diretso ang tinig ng matanda. Nanlaki ang kanyang mga mata. Don Christopher. Alam kong hindi mo ako mahal. Alam kong iba ang nararamdaman mo para sa anak ko. Pero ito lang ang paraan para maging legal na Fuentes ang bata. Hindi ko hahayaan na lumaki siyang walang pangalan o na maliitin siya ng mga taong hindi nauunawaan ang sitwasyon mo. Natahimik si Hera. Alam niyang hindi ito isang romantic proposal, kundi isang kasunduang pinangungunahan ng respeto at malasakit. Pero paano kung bumalik si Christoph? Mahina niyang tanong. Bahagyang lumamlam ang ekspresyon ng matanda. Hera, matagal ka nang naghihintay. Ilang buwan na ang lumipas. Hindi kita hinihikayat na kalimutan siya. Pero kailangan mong isipin ang anak mo. Sa ngayon ako lang ang taong makakasigurong magiging ligtas siya sa lahat ng bagay. Ramdam ni Hera ang tunay na pag-aalala sa boses ng matanda. Hindi ito isang desisyon na minadali lang. Pinag-isipan ito ni Don Christopher na maraming beses. Dahan-dahang humawak ang matanda sa kanyang kamay. What can you say, Hera? Napalunok siya tumingin sa kanyang tiyan. Iniisip ang magiging kinabukasan ng kanyang anak, maging ang kanyang sariling kinabukasan. Isang desisyong babago sa buhay niya magpakailanman. Tahimik na sumasalamin ang liwanag ng chandeliers sa mamahaling wedding band na nasa daliri ni Hera. Ang engagement ring na binigay sa kanya ni Christopher. Hindi enggrande ang kanilang kasal. Walang engranding bulaklak. Walang bonggang selebrasyon. Isang simpleng seremonya lamang na pinangunahan ng isang hukom sa isang pribadong silid ng isang 5-star hotel. Nagpalakpakan ng iilang saksi matapos ang nangyari. Wala siyang naramdamang kilig. Hindi ito ang kasal na pinangarap niya. Ngunit ito ang pinakamatalinong desisyon na kanyang gagawin para sa kanyang anak. Lumipas ang ilang araw
Nakatayo si Hera sa loob ng kanilang kwarto sa mansyon ng Fuentes. Nakatingin sa bintana. Isang linggo na ang lumipas mula nang maging legal siyang asawa ni Don Christopher Sr. Alam niyang marami ang nagulat, marami ang nagduda. Ngunit mas pinili niyang wag na lang ipaliwanag ang sarili. Hanggang sa isang tawag ang bumasag sa kanyang katahimikan. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang cellphone. Nakalagay sa screen ang pangalan ni Christoph. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tumawag ito. Christoph. Mahina niyang bati. Hera. Malamig ang boses nito, pero puno ng emosyon, galit, puot at hinanakit. Totoo ba na balitaan ko? Pinakasalan mo ang ama ko? Ipinikit na Hera ang mga mata. Hindi alam kung paano ipapaliwanag. Oo. Really? So you just used me para makuha ang loob ni Papa? Mapang-uyam na wika ni Christoph sa kabilang linya. You don't understand at all. Ano ang hindi ko maintindihan? Na isa kang gold digger? Social climber? Na ang gusto mo talaga makapasok sa pamilya namin? Parang sinampal si Hera sa mga sinabi nito. Napalunok siya, pero pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Alam mong hindi totoo yan. Hindi? Tumawa si Christoph. Isang mapakla at puno ng hinanakit na tawa. Anong gusto mo paniwalaan ko? Na nagpakasal ka sa tatay ko dahil mahal mo siya? Hindi ba pera lang ang habol mo? Pumikit si Hera. Pilit na nilulunok ang sakit ng mga salitang binibitawan nito. Walang ibang nakakaalam ng totoo kundi ako. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko habang wala ka, Christoph. At yung pinagbubuntis mo. Sigurado ka bang kay Papa yan? O baka pati yan ginamit mo lang to lure my dad? Namutla si Hera sa narinig. Christoph, hindi mo alam kung gaano kasakit ang mga sinasabi mo. Hindi mo rin alam kung gaano mo ako sinaktan, Hera. Pinaniwala mo ako, mahal mo ako, na tayo magkakatuluyan, pero anong ginawa mo? Pinakasalan mo ang tatay ko dahil hindi natuloy yung atin? Napahawak si Hera sa kanyang tiyan. You left without a word, Hera. Ginawa mo akong tanga. Tuluyang bumagsak ang luha ni Hera. Sa isang tawag lang, tuluyan ang lumabo ang lahat. Si Christoph, ang lalaking mahal niya. Mas talo pang lumayo. At ngayong asawa na siya ni Don Christopher Sr., wala na siyang karapatang habulin to. Isang taon matapos manganak si Hera, wala nang bakas ng kahinaan sa kanyang postura. Mula sa pagiging isang ina, isa na rin siya negosyante. Nakatayo siya sa harap ng conference table ng Fuentes Corporation. Isang babae na bihis ng isang sleek navy blue suit, confident, composed at may hawak ng mga dokumento. We are projecting a 20% increase in our revenue this quarter, but only if we move forward with this acquisition. Malinaw at matapang ang kanyang boses, habang ipinapaliwanag ang kanyang plano sa mga board members. Tahimik ang silid. Lahat ng nasa loob ay nakikinig. Nasanay na rin sila sa presensya ni Hera, na ngayon ay isa ng respetadong figure sa kumpanya. Sa dulo ng conference table, nakaupo si Don Christopher Sr. Tahimik na nakangiti habang pinagmamasdan siya. Hindi na ito madalas magsalita sa mga meetings, sapagkat alam nitong gamay na ni Hera ang pasikot-sikot sa negosyo. Mula sa umpisa, hindi ito naging asawa sa tunay nitong kahulugan. Hindi ito humingi ng kahit anong bagay mula kay Hera, maliban sa pag-aalaga sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Naging mentor niya ito, advisor at higit sa lahat. Parang nagkaroon si Hera ng pangalawang ama. Matapos ang meeting, natagpuan niya ang sarili sa executive office ng matanda. Habang pinagmamasdan niya ang city lights mula sa glass window, lumapit si Don Christopher at marahang inilapag ang isang baso ng juice sa tabi niya. You handled that well? Anang matanda at may bahagyang ngiti sa labi. Natuto na rin ako sa iyo, Don Christopher. Hindi mo na ako kailangan tawagin Don. Isa ka ng Fuentes. At higit sa lahat, anak na rin ang turing ko sa iyo. Napatingin si Hera sa kanya. Tila nabigla sa narinig. Anak? Hera, alam kong hindi tayo nagpakasal para sa pagmamahal. Pero sa loob ng panahon magkasama tayo. Nakita ko kung paano ka lumaban para sa anak mo.
Paano mo itinayo ang sarili mo mula sa pagkawasak? And I'm proud of you. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya akalaing may isang tao pang makakakita ng kanyang halaga. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nagsisikap bumuo ng bagong buhay. Maraming salamat. Mahina niyang sabi. Marahang tinapik ni Don Christopher ang kanyang balikat bago ito umupo sa upuan nito. Sa oras na gusto mong bumuo ng sarili mong buhay, Hera, wala kang dapat alalahanin. Hindi kita pipigilan. Napatingin si Hera sa kanya, para bang alam ng matanda na hindi habang buhay ganito ang sitwasyon nila. At sa unang pagkakataon, naisip niyang may pagkakataon pa siyang hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Pero hindi siya makasarili. I know you still need me. Ako lang ang nakakaalam ng sakit mo. Kaya isasantabi ko muna ang sarili ko. Humugot ng malalim na hininga si Christopher. You remind of that. Uminom ka muna ng gamot mo. Wika na Hera habang nagsasali ng tubig sa baso. Bago pa man niya naiabot ang baso, bumagsak si Christopher sa sahig. Napamulagat si Hera. Don Christopher! Tulong! Tulong, may tao ba dyan? Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw niya, habang sinusuportahan ng matanda. Ngunit sa oras na yon, tila siya lang ang natitirang tao sa executive floor. Nanginginig ang kanyang daliri habang dinukot ang cellphone sa kanyang bulsa at mabilis na tinawagan ng emergency hotline. Isang pasyente dito sa Fuentes Corporation, inatake siya sa puso. Kailangan namin ng ambulansya ngayon din. Lumipas ang ilang araw, sa loob ng pribadong kwarto ng isang ospital, nakahiga si Don Christopher Sr. Nakakabit ang ilang life support equipment. Mabagal ngunit maayos ang kanyang paghinga. Ngunit hindi pa rin tumakalakad ng maayos. Tahimik na nakaupo sa tabi ng kama si Hera. Nakapikit at mahigpit na hawak ang kamay ng matanda. Akala ko mawawala ka na din. Dahan-dahang dumilat si Don Christopher at pinagmasdan siya. Hindi pa ngayon, iha. Isang matipid na tawa ang binigay nito. Lumabas ang ngiti sa labi. May mga bagay pa akong kailangang ayusin. Saglit na natahimik si Hera bago niya narinig ang sinabi nito. Tinawagan ko na si Christoph. Uuwi siya ngayon. Napatingin siya dito. Halatang nagulat. What? Ikaw na rin ang nagsabi na kailangan niyang malaman ang sakit ko. And I did the right thing. Hindi agad nakasagot si Hera. Tama naman ito. Pero bakit ngayon? Nakakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Christoph is coming home. Uuwi na muna ako sa mansyon. Aasikasuhin ko lang si Christine. Kung gusto mo, dadaling ko siya dito pagbalik ko mamaya. Ngumiti ang matanda. Magkukulit lang yun dito. Umuwi ka muna, asikasuhin mo ang bisita. Tumango siya at nagpaalam na uuwi muna. Mabigat ang bawat takbang ni Hera habang tinatahak ang garden hall ng Fuentes Mansion. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya sa kanilang muling pagkikita ni Christoph. Pero bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Akalain mo yun? Lalo ka nang sanay sa buhay mayaman. Napahinto si Hera. Kilala niya ang tinig na yon. Dahan-dahan siyang lumingon at tumambad sa kanya ang isang babaeng naka-red silk dress. Elegante ngunit may halong yabang ang bawat kilos nito. Si Bianca. Nakapangalumbaba ito sa isang marmol na lamesa. Hawak ang isang wine glass habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Sa tingin pa lang nito, alam niya nang may masamang balak ang babae. I was wondering when I see you again. Kamusta naman ang pagiging Senyora Fuentes? Masarap ba ang buhay mayaman habang hinihintay mong mamatay ang asawa mo? Hindi natinag si Hera. Sa unang pagkakataon, wala na siyang balak palampasin ang pang-aalipusta ni Bianca. Mabagal siyang lumapit at tumayo mismo sa harap nito. Hindi inaalis ang matalim niyang titig. Kung dati, nagpapaapekto siya sa mga pang-iinsulto nito ngayon. Ibang Hera na ang kaharap ni Bianca. Alam mo, Bianca,
Nagsalita siya ngunit kalmado ang kanyang tono, pero may diin sa bawat salita. Nakakapagod na makinig sa mga paninirang ginagawa mo sa akin. Hindi ko alam kung insecurity ba yan o inggit. Naningkit ang mga mata ni Bianca. Inggit? Sa'yo? Ha? Dream on, Hera? Then why do you care so much about my life? Anong pakialam mo kung anong ginawa ko? Kung sinong asawa ko? Kung paano ako namumuhay? Natigilan si Bianca. You just what? You just love to see me suffer? You can't just stand the fact na kahit anong gawin mo, nandito pa rin ako. Hindi mo matanggap na kahit ilang beses mo kong sikapin yurakan, hindi mo ako kayang sirain. Napalunok si Bianca. Hindi ito makasagot agad. Lahat ng staff na kapaligid sa kanila tahimik na nagmamasid. Listen carefully, Bianca. I have no time for your childish insults. Kung gusto mong pag-usapan ng negosyo, let's talk. Kung gusto mong maglaro ng intriga, hindi ako interesado. Itinapon ni Bianca ang laman ng wine glass sa lupa at tumayo ng padabog. You'll regret this, Hera. Pero bago pa ito makalayo, bago pa ito tuluyang makapagtanim ng panibagong kasinungalingan, nagsalita siyang muli. Isang babala. No, Bianca. You will. At tuluyang naglakad palayo sa Hera. Iniwan si Bianca na hindi makapaniwala. Malamig ang hangin sa loob ng mansyon. Pero pakiramdam ni Hera, parang may apoy na bumabalot sa kanyang paligid. Hera. Napalingon siya sa pamilyar na tinig. Doon niya nakita ang lalaking matagal niyang iniwasan. Nakatayo si Kristoff malapit sa pintuan. Nakaitim na suit. Matangkad at matikas. Pero ang mga mata nito, punong-puno pa rin ng galit. Hindi ko akalaing may lakas ka pa ng loob na humarap sa akin. Matigas ang tono nito. Malamig at puno ng panunuya. Huminga siya ng malalim. Kristoff, you're here. Kailan ka pa dumating? Kaswal niyang tanong sa lalaki. You really have the guts for your formality after what you did? Marahas na humugot ng malalim na hininga si Hera. Pilit niyang pinakakalma ang inis sa puso. I think this is not the right time to talk about it. Napuntahan mo na ba ang tatay mo sa ospital? Si Christopher? Christopher na pala ang tawag mo sa kanya. Kung sa bagay, you're his wife. So, that it means you're my stepmom. How's the feeling nung pinakasalan mo ang tatay ko? Napapikit si Hera. Pinipigil ang sariling mapikon. Ayaw niyang pumatol sa init ng ulo ni Kristoff. Alam kong galit ka pero... Galit? Galit lang? Hera, I despise you. Muling sumakit ang puso niya sa bawat salitang binibitiwan nito. Sinira mo ko. Sinira mo tayo. You left me no choice, Kristoff. God know how much I waited things pero... Left you? No choice? Ano, binabaliktad mo na naman ako? Natigilan siya. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi ngayon. Kaya umiti siya ng pilit. Kahit alam niyang mas magpapagalit lang yun kay Kristoff. Dahil naisip ko siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. At doon, pumutok ang galit sa mata ng lalaki. Bullshit, Hera. Sumugod ito palapit sa kanya. Ramdam niya ang matinding emosyon ng lalaki. Tell me the truth. Ginamit mo lang ba ako para makapasok sa pamilya namin? Para mapalapit kay Papa? You don't know anything, Kristoff. Wala kang alam sa mga nangyari pero ang dali-dali mong humusga. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Then enlighten me. Bulyaw nito. Di ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko sa'yo. Of course. Dahil di mo kayang harapin ang totoo. Hindi, Kristoff. Dahil kahit sabihin ko ang totoo, hindi mo naman ako pakikinggan. Na ano? Na mahal mo pa rin ako? Na pinagsisihan mo, iniwan mo ako? Bago pa siya makasagot, isang malisyosong tawa ang pumuno sa katahimikan. Aw, what a beautiful tragedy. Sarkastikong sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon sila. Si Bianca yon. Nakatayo ito sa pintuan, nakangisi, at puno ng panunuya ang tingin kay Hera. Kawawa ka naman, Kristoff. Iniwan ka ng fiancé mo para sa dati mo. Nagbanting ang tenga ni Hera. Stay out of this, Bianca. Kung ayaw mo, bubuntun ko sa'yo lahat ng galit ko.
Umiikot-ikot ang daliri nito sa ere kunwaring inosente. Why? I'm just stating the truth. Wala kang alam sa mga nangyari. I may not know everything but I know one thing. Ikaw ang pinakamalaking gold digger na nakilala ko. Napapikit saglit si Hera, pilit pinakakalma ang sarili. Pero bago pa siya makapagsalita, isang malalim na tinig ang pumuno sa bulwagan. Anong kaguluhan to? Sabay-sabay silang napalingon. Si Don Christopher Sr. May hawak itong tungkod. At kahit halatang mahina, nanatili ang dignidad sa presensya nito. Agad na lumapit si Hera kay Christopher at inalalayan ito. I thought bukas ka pa madi-discharge. You could have told me. Kasi alam mo namang uuwi ako ngayong araw dito, di ba? I am sorry. Pero pakiramdam ko, dugyot na ako sa ospital. I talked to my doctor at pinayagan niya ako maging outpatient. So, here's my dear son. Kamusta ang biyahe? Bahagyang lumayo si Hera sa dalawa. Tiring. Tipid na sagot ni Christoph at halatang umiiwas sa ama. Pagod din ako. I need some rest. Ikiniling ni Hera ang ulo at pilit binabasa ang ekspresyon ng matanda. Matapos ay tumango siya. Inalalayan niya ito mapanhik sa hagdan. At ganon din ang ginawa ni Christoph. I hope you two will get along. Saad ni Christopher at tipid na humagikik. Sa itaas ng hagdan, naroon si Christine. Karga-karga ng yaya. Papa? Tanong nito. Sa edad na 2 taon, marunong na ito magsalita. Ang mga tingin nito na kay Christopher. Subalit hindi nakaligtas sa paningin ni Hera ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Christoph. Yes, sweetheart, Papa's home. Pero huwag ka malilikot ha, he's sick. Aniya, at nagtuloy silang 3 sa silid ni Christopher. Matapos niyon, inasikaso naman niya si Christine. Mabigat ang hakbang ni Hera. Habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak. Hindi niya alam kung paano niya iiwasan si Christoph. Lalo na ngayong tila masyado itong naho-curious sa bata. Mas sumigpit ang hawak niya sa maliit na kamay ng anak habang mabilis na tinatahak ang courtyard. Kailangan niya magmadali upang iwasan si Christoph na naglalakad sa kanilang direksyon. Hera! Napapikit siya. Mabilis siyang lumingon at nakita niya nakatayo na sa di kalayuan si Christoph. May hawak pang susi ng sasakyan. Marahil paalis ito. Pero ang atensyon nito napako sa batang kasama niya, sa kanilang anak. Sino ama ng bata? Diretsa ang tanong ni Christoph. May halong ka ba sa boses? Ako ba? Mabilis siyang nagsinungaling. Hindi. Ngunit bumagsak ang mata ni Christoph sa maliit na batang babae na tahimik na nakasilip mula sa likod ng kanyang ina. Kawangis niya ito, ang parehong hazel na kayumangging mga mata, ang ilong na hindi maikakaila, ang hugis ng kanyang mga labi. At doon, naglaho ang alinlangan sa isip ni Christoph. Diyos ko, Hera, anak ko ba siya? Di mo na kailangan malaman. Pag-uulit niya, ngunit mas mahina na ngayon. Dahan-dahang lumapit si Christoph. Hera, sagutin mo ako, anak ko ba siya? Napuno ng tensyon ng hangin. Si Christine. Bilang inosenteng bata, tumingala kay Christoph na may malalaki at mausisang mga mata. Pagkatapos, sa maliit at malambing na tinig, nagtanong ito. Papa? Ramdam ni Hera ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng anak. Yumuko siya at ngumiti. He's your papa. Mabigat sa kanyang loob ang mga salita. Subalit nang ngumiti si Christine, para siyang natanggalan ng tinik sa leeg. Doon ka muna sa playroom. Mag-uusap lang kami ng papa mo. Okay lang ba yun sa'yo, anak? Hindi niya na hinintay pa ang sagot ng bata. Ibinigay niya na ito sa yaya nang sa gayon. Magkaroon sila ng private space ni Christoph na nakamasid lang sa kanila. Diyos ko, ako nga ang ama. And so, what if you are? Nagulat si Christoph sa biglaang pagsabog niya. Matagal niyang kinimkim ang sakit. Ngayon handa na siyang ilabas ng lahat. Nasaan ka nung kailangan kita? Nasaan ka nung dinadala ko siya? Nung mag-isa kong inindi yung sakit? Di ko alam. Sagot ni Christoph.
Halos sumisigaw. Dahil iniwan mo ko. Pinakasalan mo ang tatay ko. Dahil wala akong choice. Dahil iniwan mo ako bago pa man ako makapaliwanag. Di ba? Iniwan kita. Ikaw ang umalis sa kasal natin. Ikaw ang pumili sa tatay ko kesa sa akin. Dahil ikaw ang unang nagtaksil, Christoph. Napatigil ito. What? Sumabog ang emosyon ni Hera. 3 years. 3 years kong kinimkim to. At ngayon nandito ka na sabihin mo sa akin. May mukha ka pang bumalik matapos ang ginawa mo? Nanlabo ang mga mata ni Christoph. Anong sinasabi mo, Hera? Alam ko ang tungkol sa'yo at kay Bianca. What? Halos manlamig ang buong katawan ng lalaki. The night before our wedding, I saw you. I saw you with her. Nilakasan niya ang boses. Bawat salita puno ng hinanakit. Napalanok si Christoph. Halatang hindi nito inaasahan ang pagbaliktad ng sitwasyon. No, Hera, hindi mo naiintindihan. Oh, I understand everything. I understand that I was a fool to love you. I understand that you will never really choose me. I understand that I was nothing but a game to you. Hindi na siya napigilan ni Christoph. Umiling si Hera. May luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Kaya wag mo na akong hanapan ng paliwanag ngayon, Christoph. Dahil kung may dapat na magpaliwanag, hindi ako yun. Ikaw! Galit. Yun ang nararamdaman ni Hera habang nakatayo sa harapan ni Christoph. Para siyang isang naglalagablab na apoy. Habang ang lalaking kaharap niya, isang bagyong patuloy na sumusubok pigilan ng kanyang pagliyab. Set up. Mapaklang tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Christoph, gusto mo ako maniwala na wala kang kasalanan? Hindi mo ako pinagtaksilan? Pagkatapos ng lahat na nakita ko? Umakbang palapit si Christoph pero agad siyang umatras. Ayaw niyang lumapit ito. Ayaw niyang mahulog muli sa mga salita nito. Pero hindi ko alam kung paano ko ipaintindi sa'yo pero hindi ko yun ginusto. Hindi ko maalala kung ano nangyari nung gabing yun. Convenient! Hera, nakita kita, Christoph. Nakita ko mismo kung paano mo ako ipagpalit kay Bianca. Did you enjoy your night with her? Kaya mo ba di ginusto na magpa-party? Why? Para sa kahuli-hulihang pagkakataon makatikim ka ng ibang putahe? Hera, it's not what you think it is. Oh, so anong tawag mo sa nakita ko? Ano yun, ilusyon? Puno ng sarkasmo ang kanyang tinig. Mabilis siyang sinagot ni Christoph. I didn't know. She was with me in my room, Hera. At ba't ko naman paniniwalaan yan? Dahil yun ang totoo. Sinungaling. You're a damn liar. Sa mga oras na to, gusto kitang saktan. Gusto ko ipadama sa iyo sakit ng pagtataksil mo. Malakas na pinasadahan ni Hera ng kamay ang mukha ng lalaki. Pagod na siyang paulit-ulit harapin ang nakaraan na pilit niyang nilibing. If this is what you want, sige, saktan mo ako. Come on. I'm not like you. Hinawakan ni Christoph ang kanyang kamay at pinagsasampal sa mukha nito. Come on, ito ang gusto mo, di ba? Christoph, please. Tama na. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Paano kung may ebidensya ako? Natigilan siya. Tumingin siya kay Christoph. Kita niya ang desperasyon sa mukha nito. Handa itong gawin lahat para mapaniwala siya. Ano ibig mo sabihin? Humugot na malalim na hininga si Christoph bago muling nagsalita. Nung gabing yun, uminom ako pero hindi ako lasing na lasing para makalimutan ang lahat. May babaeng pumasok sa suite namin. And I was furious. Dahil wala yun sa usapan namin ni Alan. I drank and passed out. Pagkatapos nun, wala na. Pagkagising ko, wala na ako suot na damit. Pero wala rin akong katabi. Nanlamig ang katawan ni Hera. Hindi niya kailanman inisip ang posibilidad na hindi nga nagkatotoo ang mga inisip niya noon. Hindi siya nagbigay ng pagkakataong alamin ang totoo. Pero hindi pa rin sapat yun para mapaniwala siya. Anong gusto mong gawin ko? Ha, Christoph? Manalig? Pumikit at biglang
Mawala yung sakit na iniwan mo sa akin? Sana nga, ganun kadali yun. 3 taon? 3 taon, Christoph. 3 taon ako nagdusa sa alaala ng pagtataksil mo. At ngayon, gusto mong kalimutan ko lahat dahil ang sinabi mo na hindi mo maalala yung nangyari? Kaya nga gusto kong itama lahat ng tuhera. Ipapakita ko sa'yo na hindi ko ginawa yon. At bakit? Dahil na may anak tayo. Come on, Christoph. Baka nakakalimutan mong asawa na ako ng tatay mo. Wala kang pagpipilian. Pinagkaitan mo ako ng sarili kong anak, Hera. Sa tingin mo, magagawa ko. Nasa ibang bansa ka, galit ka sa akin. Kinasal na ako sa ama mo. Huwag na tayo magsukatan ng maling nagawa. Nasaktan na natin pareho ang isa't isa. Natahimik si Christoph. Nagpatuloy si Hera. Nanginginig ang boses sa sakit na pilit niyang kinikimkim sa loob ng 3 taon. Mahal kita, Christoph. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Dahil kahit anong gawin natin, kahit pamalaman natin ang totoo, walang sayang lahat. Hera, iasawa ako. Ang sarili mong ama. Paano natin itutuwid lahat ng to, ha? Kahit gusto natin ipaglaban yung nararamdaman natin, wala tayong laban, Christoph. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Sa wakas, binalingan siya ni Christoph. Punong-puno ng emosyon ang mga mata nito. Di mo na ba ako mahal? Napapikit si Hera. Pinipigilan ng luha. Hindi yan ang tanong, Christoph. Dahil kahit kailan, hindi kita natutunang kalimutan. Nanatiling tahimik si Hera. Matapos niya ipagtapat kay Christoph ang katotohanan. Kita niya sa mukha ng lalaki ang matinding emosyon. Galit, sakit, pagkalito. Pero bago pa man tutuluyang makapagsalita, isang mahina. Ngunit pamilyar na tinig ang pumuno sa hangin. Ang drama niyong dalawa. Parang telenovela. Anang tinig. Bahagyang nanginginig ngunit may bahid ng pangaasar. Napalingon sila ng sabay. Sa hindi na malayang pagkakataon, nasa likuran na nila si Don Christopher. Naka-wheelchair ito at mag-isang tinutulak ang sarili. Kitang-kita ang panghihina sa kanyang katawan. Ngunit hindi nawawala ang matalas na kislap sa kanyang mga mata. Papa, Christopher. Halos sabay na sambit ni Christoph at Hera. Huminto ang matanda ilang hakbang mula sa kanila at saka huminga ng malalim. Tila inip na inip sa usapang kanina pa niya pinakikinggan. Narinig ko ang lahat. At napakatagal mo namang nahulaan ng dapat mong malaman matagal na. Saad nito sa anak na si Christoph. Kumunot ang noo ni Christoph sa ama. Ano ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi mo kailangan magalit kay Hera. Ikaw ang totoong asawa niya. Ano? Ano ho? Sabay na reaksyon ng dalawa. Tumawa si Don Christopher. Mahina at may halong panghihina. Ngunit puno ng panunuya. Ano akala nyo? Pakakasalan ko talaga ang babaeng halos anak na ang turing ko? Huwag kayong tanga. Nanlaki ang mata ni Hera. Pero, paano nangyari yun? Umayos na po si Don Christopher sa kanyang sariling wheelchair. Sa katumingin kay Christoph, tila aliw na aliw sa reaksyon ng anak. Dahil pangalan mo ang nilagay ko sa marriage contract. Kaya kahit anong gawin mo, Christoph, kasal na kayo ni Hera. Napatda si Christoph. Tila hindi makapaniwala. You tricked us. Kailangan, iho. Dahil kung hindi kita pinilit, malamang may asawa ka na ngayong iba. At ako, malamang hindi ko na naabutan ng apo ko. Napako ang tingin ni Christoph sa kanyang ama. Alam mo, tanong nito punong-puno ng pagtataka. Of course. I knew all along. Sa tingin mo ba basta ko nalang pipilitin si Hera na ikasal sa akin? Kung hindi? So pinakasalan mo si Hera para lang protektahan si Christine. Exactly. At para din ayusin ang katangahang ginawa ni Bianca. She was the reason why everything was wrecked. The party, the wedding, and everything. Napakuyom ang kamao ni Christoph.
Nang marinig ang pangalang Bianca, di mo agad sinabi. Dahil kung sinabi ko agad, malamang hindi mo tinanggap. You needed to find your way back to each other. Hindi pwedeng ako ang magdikta sa inyo. Napayuko si Hera. Hindi alam kung matatawa o iiyak. Gaano kadali palang magbago ang lahat. Isang pirma sa dokumento. Isang simpleng panlilin lang ng isang matandang gustong ayusin ang buhay nila. Huminga siya ng malalim at saka muling tumingin kay Christoph. 3 years have been wasted because of that woman. Tumango si Hera sa sinabi ng matanda. Gusto kong pagbayarin siya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Ako ang aayos nito. I have a score to settle. Hindi agad sumagot si Hera, pero na magtama ang kanilang mga mata. May kislap sa mga yon. Hindi lang galit, kundi isang bagay na matagal nang hindi niya nakita. Pag-asa. Ikinabigla niya ang pagyakap ni Christoph. Oh my gosh! What's the meaning of this? Anang tinig mula sa kung saan. Parehong nagbitiwan dalawa at hinarap ang may-ari na nakakairitang boses. You! Bagsik na nilapitan ni Hera si Bianca. You snake! Mabilis niyang pinadapo ang kamay sa mukha ng babae. Wow! Mukhang galit na galit ka, Hera. Anong problema? Huwag ka na magpaka-inosente, Bianca. Alam mong alam ko na. Napawi ang ngisi sa mukha ni Bianca, pero agad itong napalitan ng isang mapang-uyam na tawa. So, ano ngayon? Gusto ko marinig mo na sa yung totoo. Anong ginawa mo kay Christoph nung gabi bago ang kasal namin? Hindi sumagot si Bianca. Bagkus tahimik siyang bumalik sa sala. Naupo sa isang upuan. Parelax-relax na uminom ng alak. Pero hindi nagpaawat si Hera. Sinundan niya ito. Pumasok sa bahay. Hinila ang baso mula sa kamay ng babae. I'm talking to you! At ako naman, nag-enjoy sa gabi ko. Malamig na tugon ni Bianca, ngunit may bahid ng iritasyon sa tono. Anong ginawa mo kay Christoph? Umirap si Bianca sa katumawa. I drugged him! Nanlamig ang buong katawan ni Hera. Oo, Hera. Nilagyan ko ng pampatulog ang inumin niya. And the rest is history. Pero hindi ako asong ulol na kumakain ng tira-tira ng iba. You set him up. Pabulong na sabi ni Hera. Exactly. Napakuyom ng kamao si Hera. Bakit? Talaga bang kailangan mo pang itanong yan? He ruined us. Ginamit mo ang kahinaan niya para sirain ang relasyon namin. At ano naman masama doon? I was just toying you. Ang saya nga eh. That's enough. Leave this house, Bianca. Bago pa ako mawalan ng respeto sa'yo. Hindi agad nakareact si Bianca na magsalita si Christopher. From now on, you're not part of this family. Napakurap na ilang beses si Bianca. At sa huli, pinili nitong umalis ng tahimik. Isang buwan matapos ang revelasyon, isang engrandeng kasalan ang inihanda sa Fuentes Mansion. Pinili nilang wag na maghintay ng matagal. Para saan pa? Kung nasa harapan na nila ang tunay nilang kapalaran. Ngayon, nakatayo si Hera sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Suot ng isang eleganteng wedding gown na tila isinukat mismo sa kanya. Mahaba ang laylayan, gawa sa pinong lace at bumagay sa kanyang maladyosang kagandahan. Sa tabi niya, hawak-hawak ni Christine ang isang maliit na bouquet. Nakasuot ng isang maputing dress na tila isang maliit na anghel. Mommy, you're so pretty! Bulalas ng bata, kumikistap ang mga mata sa tuwa. And you, my little princess, look like an angel. Mula sa pinto pumasok si Don Christopher. Pinapagalaw ang sariling wheelchair. Masigla na ito kumpara sa nakaraang buwan, ngunit makikita pa rin na hindi ito kasing lakas ng dati. Hera. Lumapit si Hera at marahang hinawakan ng kamay na matanda. Dad. Napangiti si Don Christopher at hinaplos ang kanyang kamay. Handa ka na ba?
Matagal na po ako handa. Good. Dahil ang anak ko mukhang hindi na makapag-intay sa'yo. Pareho silang natawa sa sinabi nito. Sa hardin ng Fuentes Mansion, napuno ng musika at palakpakan. At halakhakan mula sa mga bisita. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Christoph. Suot ang isang itim na tuxedo. Gwapong-gwapo, puno ng emosyon ng mga mata, habang hinihintay ang kanyang pinakamamahal. Nang lumakad na si Hera papalapit sa kanya, tila bumagal ang oras. Wala siyang ibang nakita kundi ang lalaking matagal niyang minahal, ang ama ng kanyang anak, at ang lalaking dapat noon pa niya pinakasalan. Pagdating sa altar, marahang inabot ni Don Christopher ang kamay ni Hera kay Christoph. Alagaan mo sila. Tumango si Christoph, puno ng pangako ang kanyang titig. I promise you that, Daddy. At sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya, sa wakas, nagkatuluyan na rin sila. You may now kiss the bride. Anang pare. Dahan-dahang lumapit si Christoph. Hawak ang mukha ni Hera at hinalikan nito. Isang halik na puno ng pagmamahal, pagsisisi at palatandaan ng bagong simula. Sa likuran masayang nagpapalakpakan ng mga bisita. Si Don Christopher, napapailing habang pinapanood ang bagong kasal. At si Christine masayang pumapalakpak, tumatalon-talon pa. 3 taon matapos ang kasal, muling natagpuan ni Hera ang sarili niya sa hardin ng kanilang bagong tahanan. Higit pa sa mansyon ng Fuentes. Ito ang bahay na pinangarap nilang itayo para sa kanilang pamilya. Hawak-hawak ang isang tasa ng kape. Isang malakas na sigaw ang nagpagising sa kanya mula sa loob ng bahay. Mommy, Daddy is stealing my pancakes! Napailing si Hera bago lumapit sa pagkainan kung saan naroon si Christoph at Christine. Masaya at puno ng tawanan ang lamesa. Nilapitan niya ang mga ito. Agad namang naglakad palapit si Christoph sa kanya at tinalikan siya sa noo. Good morning, Mrs. Fuentes. Napangiti si Hera. Sa wakas wala ng hadlang. Wala ng lihim. At sa bawat bagong araw na lumilipas, isang bagay lang ang sigurado siya. Ito ang totoong happily ever after na matagal niya nang hinihintay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Miss Camila, Loli Nitura, Juliet Caday, Christopher Almario, Anita Hernando, Rowena De Leon, Andrew Karim, Almira Jimenez, Cleo Kawaling, Imelda Forteza, Liz Berrito, Ritz Mia, Zenakay Almoguera, Has Mercado, at Miss Melissa. Maraming salamat po sa inyong lahat.